solid back-backan tayo ngayon. Mainit-init, day number 2 na tayo ng PGL, Coach BYB. Ano bang tema nung day number 1? Day number 1. Yung mga lason. Nakakaisa naman. Nakakaisa. Pero pag best of 3 talaga, mahirap. Mahirap mag-close out ng series eh. Hindi katulad ng best of 2, puro 1-1 lang. Yes. Dito, talagang mabibigyan ka ng game 3. So magandang hapon sa lahat, no? Big shoutout sa mga tropa natin dyan sa Facebook, Twitch, and YouTube. Simulan na natin direct. Sino ba ang ating head-to-head match up? So para sa ating ngayong araw, no? It's gonna be nothing to say. And Mikoto, Aurora, Extreme. Overall, pagdating sa dalawang players, nothing to say talaga, no? Si Mikoto malas mag-lane. Si nothing to say, medyo magandang laruan ngayon. Yes. Parang overall din kasi halos no. May kaba si Mikoto nung nakaraan, muntik to ma-Loren up no nung nagkaroon ng ilang visa tournament issue. din yun, dalawa. Yes, tas ang ganda ng performance din ng team nila na Champion pa. Pero iba pa rin yung tiwala kay Mikoto. Thank you so much, direct no. So heading tayo sa ating match. By the way guys, dalawa yung stream natin. Meron tayong stream A and also stream B dahil solid back. I think yung naglalaro sa kabila, I forgot. No? Pero may draft na nga tayo dito, Extreme Aurora. Ano bang unusual pick na ginagamit ngayon na Coach BYB ng mga teams natin na nakikita mo ngayon? Mga core, mga lone druid, mga ganun nalabas. Tapos yung mga dating hero, bumabalik. Di ba, nagka-facet. Tapos parang hindi sila napipili masyado ngayon. Pinipick na ulit sila yung mga wala nang mga ganong hero. Katulad kahapon, may Tiny Lycan. Di ba, nakita natin yung TI ng Spirit versus yung kagat. Yung kagat. Parang ano lang din na-recycle yung meta natin May throwback. Balik-balik lang. Oo. So Sand King para sa opening pick dito ng Extreme and Pangolier naman. Ito yung pina-flex pick ngayon na nakikita ko, yung Pango. Even kahit to sa Civil War, madalas yan, opening pick yan. Mid-off lane kasi si Pango. Sand King din, mid-off lane din, pwede. Yes. XG kahapon, binigay lang nila ng 2 games sa Navi. Yung Sand King ngayon, kinuha nila. So parang may naano sila dun, may na-adapt yata sila dun sa perk na yan. Nahirapan ba sila sa game na yan? Hindi naman. Nung game 1, nanalo na sila isang team fight, tapos diretso na. Yung game 2, wala, bugbog sa kanila. By the way, 3-0 record pagdating sa Bristleback, pagdating sa offlane undefeated, 3 games. Okay din. Direk, ano yung isa natin dito? FB ba to? Yung hindi nagana? Naglolo ko nga FB minsan, yung chat. Natigil. Yan, shoutout, syempre sa mga Giipon na naman yung points natin, reset na too much, no? Reset na yan. Yung WXC points, no? Hindi pa? Kailan yung pamigay niya? Ano na tayo? 4 na tayo ngayon. Baka na-reset na. Bago na yata yan Si Lestrade. Wala pa. So actual pinag-iisipan maigi dito ng Extreme si Xiaobi talaga. For you coach, siya na talaga yung pinaka most decorated coach ng China Goated na. The GOAT. Player to coach walang tigil ata si Xiao 8 Non-stop, no? Non-stop hanggang ngayon. I think nag-elephant din siya nung binuhing elephant, 'di ba? Nung coach noon tapos to Extreme. Parang PSG pinaka-top before. team ng China, Siya lagi may hawak. Siya lagi may hawak. Pero ito, speaking Hoodwink. Hoodwink, Sand King lang sila dito. Maganda yung lane nila kung sakali Kung potential off-lane nila na gawin yung Sand King, yung dynamics ng both hero, sobrang bigat. Tsaka ito yung combo ng di ba? Ng Falcons. Ang lakas man burst down, epicenter, plus yung boomerang. Crit Amar, no? Yung tsaka katapat mo yung sa lane. disable nito, yung maganda-ganda rin. Barrel strike, tas ibubushwak mo. Grabe yung nila, burst damage. So statistically, 50-50 ball game pagdating sa Hoodwink, no? 10 times na siyang napipick, 3 times pa lang siya nababan. Pero meron siyang 5-5 record. Pero ito naman, nilasunan bigla, no? Yung naging sagot ng Aurora. Venomancer support, no? Nakakabuisit na support ngayon niya, katapat, position 5. Pag marunong, ang hirap kasi pag trade pag nilagyan ka ng snake bite, diba? Yes. Nadadamagean ka, kada naman normal ka. Tapos di mo siya pwedeng i-ignore kasi bubulihin ka niya ng bubulihin. Tapos naka-innate na yung kanyang poison sting, kaya ang dami niya pwedeng malagay ng spell. Pwede Yeah. kagad mag-max ng ahas, diba? Hindi mo na kailangan nabulin yung poison sting. Tapos isa pa sa mga support na mabato mo na lahat, okay ka na, no? Tapos na yung trabaho Kaya mo. pa ng ulti, yung spread ng ulti niya ngayon, diba? Mas Pwede pinalawak pa? parang yung yata, yung facet niya dati. Oo. Papasa-pasa, lalo pag madami kayo, pag mga mipo. Yes.
the spread. So, Rubik Band. Tide naman at least. Kuha ba sila dito na, ano, pang save? Na hero. Like Tuskar. Oh, mga Season ganon. 4, no? Tuskar, nakabasa Shadow Demon. Mm-mm. Tingnan natin. 15th pick. Mostly pag ganito, sino bang Yeah. magandang itik nila? Uy, Bat Rider Rider. lang sila. Interesting. Mukhang fast-paced tempo yata yung planong gameplay dito ng Aurora Coach. Inagaw nila yung Bat Rider kapon. Nagamit ng ano to eh. Extreme. XG support. Position 4. So, tingnan natin. Pwede lang i-flex pa rin to. Kung gugustuhin. Pwede nilang i-mid versus Sand King. Yeah. Pwede nilang post-4 or offlane. Daming pwedeng Same as gawin. Pango. Oo. So wala pang concrete na role tong Pangolier tsaka Bat Rider. Along Oo. the way, adjustable, no? May kita natin siguro sa 18th pick nila. Yes. Si Mikoto, kung sakali, even nung Southeast Asia player pa siya, madalas niya nagagamit yan. Oo. Boom days, no? Lalo Bat sa Rider. mga melee na katapat. Ito Sand King, mga Ember. Kasi talaga sobrang mambuli ng Bat Rider ever since, no? So 16th pick. How about yung mga Ench? Madalas ba nagagamit ng extreme? And hindi yata maganda dito sa laban na to versus Bat and Venomancer. Venomancer. Kasi hindi ka naman kailangan normalin yan eh. Papatayin ka lang sa tamis. Huhulihin ka lang. Underlord na sila. So pinakita na nila Sand King mid sila dito. Underlord Hoodwink. Tapos isang support. Nag-Oracle din to ha. Si Exno ba? Annoying to. Minsan ganyan yung battle coach, no? Like, more on pick off kayo, tapos solo play Aurora, tapos pang team fight naman yung kalaban nyo, no? Annoying kasi like yung Aghanims Epicenter mamaya, yung Pit of Oo. Malice, na-drop mo lang yung Underlord. Tapos nando ka lang sa gitna. Hindi ka na makakalis. May slow din yung Pit of Malice. Tatatalin niya ata. Pero nag-enchantress pa Sabi rin ko sila. sa'yo di ba? I told Pero ya. dito sa game na to parang ang hirap eh. Kasi Pango, di ka naman na-normalin niya. Mamamatay ka lang sa mga skill niya. Pati Bat Rider. Siguro decoy siya dyan, parang siya yung fall guy na kailangan para sa kanya i-commit, kunin siya, no? Tsaka siguro pang-secure lang din ang lane. And Yes. tower taker nila yung alaga. Normally kasi 'di ba, pag level 5 mo kuha ka ng alaga, palo mo lang sa torre, ganun pa ulit-ulit lang i-backdoor mo lang tier 1 hangga't meron. No, yung kasi like magka-glimmer Dragonlance, good for life na yun, no? Tsaka magiging extra core din siya kung maganda-ganda laro niya dito. Maganda pala yung win rate ng as hard support 3-0 siya. Tapos isang beses na nagamit ng extreme to and napanalo naman nila yung game na yun. And speaking, na point out mo kanina, Lone Druid, the Lone Druid. nilabas na. Dati nauso to yung tatlo item, yung niya, 'di ba? Yung Sing-Sing, yung Facet. Yes. Yung tatlong malakas na item yung na-upgrade yung stats, pero ngayon nagbabalik. Bear with me ata yung niya. Tapos yung bear niya libre na, 'di ba? Yes. Na-upgrade na lang per level. Tapos yung na-point out mo nung sa Civil War natin, kusa na siya na sa skill niya, di ba? Pipili. Yes. Maganda. Pina-favorite ko na version nitong Lone Druid is yung amo yung uma-item eh. Ngayon, may gumagawa. May siguro sa meron? early, pag nagka-aganim siya, bigay mo na sa bear. Bigay mo na sa bear. Oo. Pwede yun sa amo early. Yung yung tipong naka-Maelstrom Dragonlance, siya, yung amo yung may item, no? Tapos yung bear tagarot lang. Yes. Ngayon pwede rin, kasi diba yung first heal niya, kada normal mo, possible maroot. Pag nagkas ka ng first heal, mga one hit lang ata eh. Sabi ng Baka tropahan one hit dito ka possible ba over? Kasi nag-LD eh. Possible. No? Medyo mahirap din kasi push dito sa extreme eh, kung lamang ang Aurora. Yung kabila naman, hindi rin ganun kalakas mag-push dito itong XG. Kaso lang may pang-deal sila doon like for example, yung Lone Druid split push, they have Underlord na pang-answer naman. No? Malakas dumipensa yung XG. Isang madiin na na lang to, na carry for extreme. Meron ko bang idea? Parang tatanggalin na rin nila, pang teamfight hero. Like example, yung Faceless Void, nalis na nila. Ano ba magkatapat ng Lone Druid? Lone Druid siguro, mga Ursa, yung mga papatay sa bear. Kailangan patayin yung bear eh. Yung mabilis na makakapag-deal sa bear, no? How about mga TA capable? Ay, hindi, may kasi Bat Rider no? Oo, medyo buwisit lang. Pero kung mag-survive ka sa lane, possible. Magkadagar ka naman, madali lang pumuesto eh, di ba? Simplihan lang kaya nila like mga Razor dito. Tingin mo, coach. Razor maganda. Kasi Diba? pwede mo na i-link yung bear eh, di ba? Pwede Tapos mo i-link maganda yung rin yung lane mo. Considered as hero yung bear Pero TB lang yung naging answer nila. Sa bagay, makes sense. Hero din kasi ni yan. Pampupuni talaga bear mo dyan eh. Metamorphosis. Ang kulang naman ng Aurora, ang hirap kasi pa sa part nila dito eh. More on, mag-a-adjust sila like Bat Rider, Veno yung support or core na Hindi, tong baka mag-last pick potential. mid na lang sila dito. Pango, Bat Rider na yan sa baba. Kung tutusin, malakas-lakas na yan eh.
Enchantress lang naman kalinyo eh. So, Panguas offlane na, no? Tas Batrider, position 4. Yeah. Ano ang tamis natin dito, Jay? Ang tamis ay pusuan nyo na ang Team Spirit mamaya. Pigilan ng Grand Slam ng Vitality. Ganda ng matchup din, Coach, si Finals yung best of 5. Pambira, Donk versus Zaiwu. Pero, last talaga Vitality. Buti kumana mga company Donk ngayon, di ba? Oo, gumana. Mga nakaraan, medyo Masakit. kurang si Donk eh. Kung kailan pumusta na naman ako sa Falcons, na pisuhan na naman ako. Diyos ko. Pero ganda rin nila. Queen of Pain lang, Coach dito. Expecting na mid na. Ember, di ba? Mid versus Sun King lang. Pwede siya magano dito. Mage Slayer lang, di ba? Versus Underlord and Hoodwink. Maganda-ganda. Gusto din yung mga vessel din Vessel, later yan. on. Especially sa Napakaganda. Enchantress, diba? Pero pag ganun, pwede mo nang ibigay siguro kay Beno. Ikaw na lang mag-vessel. Pero pwede rin siya kung maaga-aga. Capable sila dito mag-BM ba? Like carry? Yung Beastmaster, extreme? parang hindi ko trip ang Beastmaster dito. So, mababa pa naman yung reserve time para pag-isipan, ano? Knowing Ame, like yung Clinks, potential ba na lumabas dito? Yun yung mga pangbiglaan nila din kasi. Baka kung ipipig nga dito kung anong gusto na lang ni Ame. Yung ano na lang gusto ni Ame na Kung anong panlaban trip din. mo, kung anong bahala ka na dyan. Mag-isip ka. Stable naman yung apat na hero nila Stable na to. Yeah. Kung na mag-isip dyan, pinasa na sa kanya yung captain. Okay na. Tinimbre niya, sabi niya, ano na ako dito? Or sa Weaver. Weaver. Kasi kalinya Batrider. Yes. Gawa Tsaka yung ka catch din nila halos, Lincoln, ano din, possible buyer, yung time-lapse, no? Yung burst damage naman nila, kundi siguro kung hindi lang talaga siya malalaso dito, yun lang pinaka-threat sa kanya, no? So, Weaver game ay tuturing natin to, Coach Weaver, Baby. pero hindi ko trip eh. Versus Lone Druid na matchup. Pero masakit-sakit siya sa bear. Di ko Deso sure, di type. ko sure. Pero pwede, maganda lanes nila. Sobrang solid ng lanes dito ng XG. Mabilis sila mag-i-snowball dito kung sakali. Tsaka di biro, yung extreme, tinalo nila, ano sila dito, maganda yung run nila. Ang format kasi natin, Swiss format, mga 3 wins ka. Pasok ka na agad sa Tinalo place nila natin Capon Nabi. Ito Yan. namang Aurora, tinalo nila yung South American. Yeah. Rejects. Yung isa na South America, naka 24 minutes ata sila na game, second game, no? Kapa, Oh, ito na, ba yan? nung na-check ko, yeah. Nakaisa din yung reject sa kanila. 2-1 nila to. 2-1 nila Kapon. And guys, ang nilapagan natin, lapag tayo direct! Ano available? Over 42 duration? Under 42. Bigyan mo ng 5 kambing yan. Wow, naman 1K, 5 lang. Sige, bala ka. Guys, si Jomari gusto 1K, isang kambing, no? And yun na nga, guys, kami Coach BYB. Makakasama ninyo hanggang mamaya. Solid bakbakan, so bear with us, no? Mamaya meron din tayong Civil War. And syempre, join our Telegram group chat. Message lang kayo sa ating Kuya Nix page. Scan nyo na rin yung ating QR para makasali sa ating matamis-tamis, no? Na giveaway din dyan. Pagsapit ng playoffs, diba? Omits TV, san kayo? Casting. Manifesting 3 games, 65 minutes. Ay, may pagka-animal yan si Boss Icho Shoutout sa iyo dyan, no? Follow mo na rin si Boss BWB sa kick natin, diba? Sub ka na rin. Solid yan. Papa Coffee yan. Ewan ko lang ngayon, ha? Wala pang Wala pang sponsoring, Wala Ito pang nga, tamis. Wala pang tamis sa Facebook, natin. Check out dito sa Facebook. Kawawa naman yung mga Thanks, boss. tropahan. Maganda. Nag-uububuan na. Makape pa rin yung ano. Permanent casting na ba si Coach BYB? Yes, bossing. Matik na yan. Kasama natin sa China sa TI yan. Diba? Solid ng team natin ngayon. Nakain kami ng D. Uy! Wag yung D! Wag yun. Walanganin yun. So, bakbakan na tayo dito. No? Mainit-init yung matches natin. Ano yung isang laban sa Stream B Direct? Mga doon, puro natalo kahapon. Yeah. Yung mga 0-1 doon. Yung mga 0-1. So, lalaruin to ng Extreme sa gawing Radiant side. Dahil naman yung tropahan natin for Aurora. Lane-wise natin, Aurora, no? Smooth lang yata kasi for Extreme, Ember Sun King, goods lang. Top lane nila. Wala, dikit-dikit lang ang lanes dito. Wala masyadong lalamang ata. Parang stable lang. Kung sino lang makakapag-outplay, no? Parang 4-6 lang kung may lalamang. Pero hindi ganun. So it's game time na tayo mga kaibigan. Potential aggression dito sa may gawing left side ng ating river. Pero i-give up yan nila F-White. But looks like
A 2 for 2 lang naman since Nightfall and Kauri para sa panic dito ng Aurora and Ame and Xnova naman, no? For Extreme. BG versus Navi daw. Yung mga natalo ng first series kahapon. I'm expecting yung yung VG kasi nakaisa. Kala ko na-close out nila sa yun. Spirit, Oo, no? sa Spirit sana. Wala. Minanong na si ni Yatoro Game 3. Iba rin kasi talaga si Yatoro, no? Lalo pag mga ganyang game on, talagang kung may pupusuan ka lang, may lalason at may lalason talaga, no? May isa, parang madali sila na sa best of 3. Isa yung Spirit. Pero pag matalo mo silang game 1, asahan mo na. Asahan mo na reverse sweep. Yun naman yung matamis doon for Contempt Spirit ka-routing kasi mga Yamado na team, mas magandang bumet kasi maganda yung odds, no? For the reverse. Parang hindi masyado nakakaba, lalo pag best of 3. This pressure. Medyo mahirapan sa Xnova dito. Marami-raming stake in Nipal na naitatato ni Mira. Level 1 ni Palm lang siya, top lane. Wala, kalmado lang. Pero naman Sir Enlong Druid, masakit-sakit to pag nagka-level mamaya. Pero okay lang din naman to. Yung Underlord Hoodwink, pwede kang ma-bushwhack sa ilalim ng Firestorm. Pero pag may ready Quelling Blade naman sila, putulin lang nila yung puno. Isang mabilis na lang. Pero ang dali nung setup, no? Paglapag ng Pit of Malice, parang mag-react agad. Like, ando na yung bushwhack potential. Pero yung bear lang naman ata may Quelling Pag nasampay mo yun, goods na. Yeah. Wala nang pamputol. Siguro positioning na lang talaga ng Veno. Siya yung pinaka-ideal dito. Pitasin, no? So, kailangan niyang dumistansya ng maigi. Ganda rin kasi nung pressure dito sa may bottom lane, hindi makapambuli si Xnova. Gawa ng every time lalapit siya, sa kanya lang yung stake enable, no? Sticky lang siya. Mas trip dito ni Mira kasi pabor din kay Ame kapag damay siya sa stake enable. Yung Magic Wand, aangat. Nag-early sentinel na siya, pero top lane, deny. Yung nice play coming from Underlord, no? XXS. Easy first blood na sana yun, supposedly, para kay Kauri. Underlord dati, diba? Minamax na yung third skill dahil dun sa kanya facet. Ngayon, back to per second na yan. Per second na ulit, tapos nag-aatos-atos na ulit mga second, third item. Dati, parang kung mag-aatos ka man, parang fourth last item na after ng mga aura items no? Tapos pwedeng i-glimmer if gusto niya, no? Gleipnir. Gleipnir pala, Gleipnir yan. Pero ang ganda na kasi, diba ngayon? Parang dadagdagan yung AoE nung latest, 7.41, 225 na. Tapos kung gagawin niya ngayon, solid, dami nilang in-disable, no? Pang Grabe setup. yung lockdown nila, no? Tapos yung mga hoodwink na nakita ko nung isang araw, bumili rin siya ng AoE, extra AoE. For Nightfall talaga dito, kailangan maalaga ka talaga sa bear, no? Pero mamaya, sure naman, magsisilverage lang yan dito, magrarat lang yan. Here comes the set of Blood Grenade after ng Pit of Malice. Wood bushwhack din, pero at the moment, ang na-pressure ng matindi doon sa XXS. Sobrang nakaka-bad trip pa naman Tomber, lalo na kung mapapatay mo na siya. Iispunan ka lang ng bago, nai-invest ka. Pero maganda rin naman, syempre, mapapa-cooldown mo kahit paano. Matatakot yung pangalawang bear, no? Tapos yun yung paliguan mo ng haras yung bear na yun. Bottom lane, Mira. Patay ata siya. Yeah, potentially. This time around, kanina dapat Right Aurora aabot. So, Xnova will take that first blood. And syempre, siya dun. that first blood natin sa atin yan ng Kuya Nix page. Message lang sa ating Kuya Nix page at magtanong no, sa ating matamis-tamis dyan. Alam nyo na yan. Nabol yung courier. Binatay lang siya ng gano'n. Natin kasi tatry nila mag-cut ng creeps dito. Cut and drag ang gagawin niya. Pagdating naman sa mid matchup natin, 50-50 ball game lang naman no? Lamang na isang creep wave siguro doon si Ember, pero eto na yung combination kasi talaga. Medyo malalim ata sa part na yon yung tropahan natin for Aurora, no? Kailangan nila i-respect yun, yung bushwhack talaga, Pit of Malice play. Kasi matik alam din nila na kung kukweleng na to mga ganun, no? Lalo pag malayo sila sa isa't isa. Diba? Layo din ni Bene. May quelling din yung Beno actually, kaso layo niya doon. Hindi niya maabot yung puno. Lalo pag nasa dulo ng Pit of Malice, papasok ka sa Pit of Malice, may stuck ka pa, hindi mo pa maaabot. Tsaka parang ang technique yata nila, sinasabay lang nila din halos, no? Para hindi ka rin para na Pit of Malice na and then auto bushwhack. So ito na nga, sinating to say, pull lang. Pull and farm dito sa neutral. Efficient farming lang for Sand King. Ganyan naman ginagawa nila mostly, lalo pag hindi ka walang support na magpapani siya. So, kumbaga, if you're Ember dito, as much as possible, di ka naman pusher na hero. Kung makakahit ka ng Torre, sulitin mo na, no? Habang wala yung galing. Pero wala ganun lang din talaga gagawin ng Ember. Ko-control nila lang yung creeps. Farm lang sila. Additional farm lang yan for Sand King, pero top lane ulit. Ito na naman, this time around with Xnova. Good punishment onto Nightfall in Extreme Gaming. No.
punishing their carry dito mga sir. Dalawang beses na yun. Ang malungkot pa doon, Wala Coach siyang BYB, bear. wala siyang bear. 1 Tapos, minute yan, tapos maglalakad siya lakad pabalik sa matatag. Aray mo. Paano yan? Tatambayan na siya ito ng Enchantress, level 3, kukuha na ng creep yun, tapos dito lang yung Enchantress, pressure lang sila ng top lane. Self-sufficient kasi itong Weaver eh. Kumbaga mas slow mo man to ng matindi. Walang disable kasi yung katapat niya. Susukutsian niya lang kahit may sentry eh. Totoo, ito pa, top lane. Pwede 3 pong kill na ma-shutdown naman. dito. Another one. Cowrie goes down in a 4-0 love set para sa side ng Extreme Gaming. Ganda ng simula ng Extreme, ganda ng pressure na lane sa may top lane, no? Underlord Hoodwink, and yung Hoodwink, Arcane Boots yata muna siya dito. Chillax lang, Batrider. Wala pang sapatos. And yung bottom lane, Weaver, no? Kalmado lang. Chill lang Pala siya lang siya dito. dito. Umalis din, napalis din nila yung bat eh. Kailangan yata nung help na dito no ni Mikoto. Once magkaroon siya ng level 6, makagank siya kahit one Kailangan time. niyang gumalaw, makakuha. Pag nakuha niya tong role siguro, may pera na try nila yung Santi. Gagalawan siya nga yung matitake down dito if ever, nothing to say. Good play coming from the Venom. Meanwhile, bottom lane, there's the Mad Golem controlled unit by X-Nova and Easy Sukuchi play. Knowing na nandun yung Batrider sa taas, medyo busy din. Nakita nila yung Venom din sa mid. Tumipir yung Batrider sa top, tumipir Yeah. yung Venom sa mid. Okay, try natin tong bottom lane. Ember, medyo nahuli siya doon sa pagpunta. Ganda, maganda galaw ng both sides dito. This Realizing kung saan sila go parehas. Positive side na lang doon for Aurora S. Somehow na-shutdown nila si Nothing to Say, no? Sulit na sulit lang mamaya dito yung mga sustain build lang mamaya nung Underlord, Coach, no? Oo. Bibili lang siya nung annoying pipe, tapos pwedeng Graves din siya. Pwedeng grips, pwede siya mag-Lotus. Tapos ano, yung Atos. Yeah. Yung Lotus niya rito, bayad na bayad. Lalo Batrider yung kalaban, no? Wisdom. Ito na nga yung galaw ni Mr. Mikoto. Yeah, muntik na. So, Ember, balik lang siya sa mid, pagkakuha ng Wisdom. Bottom pressure ng XG dito. Tier 1 tower, oh, kalahati na. Very rare to na napupush, no? Kadalasan. Pero magagawa yata. Mong gave up na yung Aurora sa magiging gameplay na to. Ang hirap niyan, like yung control sa triangle niya, special pag na-access na tong tier 1, no? Sun King pa. Hmm. Sun King pa yung kalaban. So, pwede niyang makakontrol nga itong triangle. Sunstorman niya lang yung 2 camps, diba? Kung may stuck kayo dyan, possible maagaw. Pero, early tier 1 tower for the side of XG. Ganda. Yung Batrider kasi di na bumalik eh. Di mo alam saan na napunta. Gusto niya talagang i-babysit na rin dito si Nightfall na sa ganun, hindi na siya mag-go ng mag-go. Hindi na sila makalalim ng maigi eh. Nightfall nga, nag-rekta Maelstrom na eh. Normally, mag-defusal ka pa dyan pag lamang na lamang ka para yung kill potential mo mataas-taas. Pero ngayon, wala, magpa-farm na lang ako. MJO into Aghanim sila ang bibuild dito ni Nightfall. Skip na siya defusal. Late item niya na lang siguro yun kung sakali. Yeah. Because of the relentless aggression dito and another tier 1 will fall. Fast game tempo para sa side ng... nakausap ko si Iris one time dyan sa kay Mami habang kumakain, no? Ano naman na daw ngayon eh, parang lahat halos mahusay na player. Si Whitemon daw parang naging tip kila Dreamocell is about mapping. Pag-aralan talaga yung mapping kasi dito daw sa C parang yun at yun lang ulit yung gameplay eh. Tundra kasi ang galing sa mapa, kung papanoorin mo kahit lugi, tapos yung network, dikit or lamang pa sila, di ba? Magaling sila sa map control. Yun yung parang tinitake notes nila ngayon. Well, ang sarap din tignan. Pero speaking of Tundra, natalo sila kahapon. Talo ba sila? Oo, nabigyan Nung sila. last sa Heroic? Yeah, nabigyan sila kahapon. Hindi ko na napanood yung last series nila eh. Ay, last game. At the moment 2K lead, Epicenter is available, so kailangan nila mag-ingat dito. And mamaya, itong Enchantress ng Extreme, yayaman pa yan. Yung sobra din dito mamaya for Aurora yan, ano? Ganda rin ng movements niya eh, no? Take top, balik sa bottom, take bottom. Pwede nga 2 lanes din makontrol niya, tapos yung control unit niya, pwedeng pang scout lang, no? Annoying. Okay, pamalo niya dito sa mid lane tower habang up. Pero ngayon, mukhang may idea sila. Spotted, at least, yung ginagawa dito ni Cowrie and Nightfall. So, instant information para sa side ng Extreme. Kailangan titisin ni Nightfall talaga, Coach, no? Oo. Farm na siya. Wala kasi nga naman si Pure, di ba? Si Bichon ulit niya stand-in. Paano walang bitaw si Vision? Talagang hindi sila mananalo. O nga pala, wala si Roy po pala doon, no?
Ba't di kasi susulap na lang kinuha? No? Sulap eh. Sulap to ano talaga yan. Ayaw na nila kay Parker. Kung maganda-ganda laro ni Parker, baka siya ulit yung hinuwi. Paano ba naman kasing hindi ayaw? Baka mamaya abono na naman sa flight. Di ba? Nakatulog. Abonado na naman. Pero in fairness, parang nag-top 4 din nata sila. Even with Parker. Pinipikan lang na naman kung ano-ano si Parker. Bahala ka na dyan. Lakas kasi nung 4 din nila eh, kung tutuusin eh. Para isang stable na carry na lang, goods na. 33 BCM, goods ka na eh, no? Support mo pa Wahid Mon. Yeah. Trek, mahina daw yung mic ni Coach BYB. Ito, mo na yan. So, at the moment, pretty chill lang naman. Kahit pa paano si Mikoto dito, nakasabay naman sa network. Well, hindi naman ganun totally iwan, ano? Oo. Kaso lang, here comes Epicenter, cancelled ba? Hindi naman. There's a bit of malice, but nothing to say will die. Kapalit lang nun is Bad Rider, pero makapag-out pa ba? Hindi na, Mikoto. Silang gumaw dito. Ang bilis din naging recovery ng Extreme Gaming para get up yung 2 for 1. Lalim nila dun sa mid lane. No, pinwersa na nila yung Sand King eh. Pero ang bilis yung mga ganong back-upan dito. Eh, yung tier 1 tower pa nila. Yung madedelikado dito sa may gitna. Wow, convert pa nila yung 2 kills na yun. So, 2 deaths. Galing yun lahat kay nothing to say. Nabitaw niya naman AP doon bago siya mamatay. So, okay lang din. Diba? So, sa span na 11 minutes, na-push na nila yung mga tier 1 Lalo and tier 1. 3K advantage para sa Extreme. Aga ang kalamangan. Pwede na daw itawag para sa under. Direct, i-shoot mo na ang ating dyan. In under 42 ko yan. Alam natin ang tamis ng mga money hacks dyan, guys. Alam nyo na yan. Tansyado mo yan. Tantiameter ko yan. Ang mga under talaga na. 80-20 ako dyan sa mga ganyan prediction. Sun King, kumukuha lang ng stock. Kung meron man. Dagger na rin pala siya dito. Para dito pa nga, hindi pa aggressive yung vision game dito ng Extreme, no? Hindi pa. Pero si Xnova, isa sa mga gusto kong supporta na. Magaling mag-ward to eh. Parang YOLO mag-ward. Yung mga naglalakad lang kung saan tapos biglang magtatrim ng ward. Alam niya kung saan siya mag-ward na walang tao. Take siya ng risk na talag dito sa route na to. Hindi ako mahuhuli rito, no? Mga ilang minutes maglalakad sa Ancient tapos magbablock. Anong nangyari dun? Ano lang, diba? Mga simpleng movements lang. Magaling. Tagal na rin ang career ni Xnova. Sa mga yung mga Malaysian player kasi nag-excel sila totally kapag import na sila, no? Lalo na na-import sila sa China. Yeah. Parang ang naging legendary nila is yung, for me yung WG kasi parang generation of miracle nila na na-spread yun eh. From AFU to RNG mga whatsoever. Si Xnova, tapos si Munang naiwan sa C, di ba? Si Ajit lang yung parang Yun din naman yung strongest ata sa C at that time that time. Yun yung direct invite kayo for Boston, di ba? Tapos nagkaroon ng visa issue. Yung execration with Kuya Jordao. Tinalo nila yung yung sila Jules Mineski. Tapos sino kalaban lower bracket? Sila nga. WG. Kasi ang pumasok yata that time is Faceless. Na laglag sa lower sila Jules. Bagong Faceless, no? Tapos tinalo ng WG. So Mikoto, in-skip niya na yung kanya vessel, rekta na sa mage layer. Lapit-lapit na rin yan. Pango. Nakaka-keep up pa rin si Pango, no? Kahit bubog na bugbog siya, tapos nabasagan na siya ng tier 1. I'm surprised nga na ang ganda ng lane ng Weaver, na-push pa niya agad yung lane, pero yung farm, ito na 0-2 pa to, si Nightfall lakad pa yan. Ang bilis din nakapag-catch up. Parang natigilan din kasi sila sa pressure eh. Pwede silang maghanap ng kill, gamitin nila yung ulti ni Underlord sa Epicenter. Pero bottom, ano yun? Hindi na pag-timelapse agad, hindi niya na-calculate, no? Sakit Nakadifusal eh. Pagka-squash buckle shield crash, pasag agad eh. There's the counter, pero that's only their support. Rolling Thunder for WS counter. What a bushwhack. Come from Hoodwink with the sumpit from Kalumpit. Double kill for FY. Meanwhile, yung Sand King dito, sinusubukan niya pa makasurvive. Sama may consumable, pero nandito na si Mikono for the cleanup. No need na sa WS given na meron na siyang shield crush. O nag-end up sa 2 for 2 in favor of Aurora since 2 core yun, Coach BAB. Tapos nanakaw pa rin Nightfall yung Wisdom dito sa may top lane. Nakakaw ng Bear. Not a good trade para sa side ng XG. Medyo pilit ata yung galaw nila doon. Nabigyan na yung Weaver nila tapos gumawa pa rin sila. Gusto lang nila gamitin yung skills, diba? Na-burst down si Veno pero ang bilis lang nung trade kasi nandun sa area yung Pangolier and Ember.
Mukhang bagong gising pa si X-Nova dito. Ako ini-expect ko mabilis yung magiging Desolator niya eh, no? Ano eh, 3 tier 1 yun, 11 minutes, diba? Tapos pre-lane ka. Wala eh. Kapitas eh. Tapos- Namatay ng ganon. Tapos ngayon, mayaman na sa kanya yung Lone Druid. And yung Pangolier na pretty chill lang dito sa baba na pinagpapatay din nila halos. Nakabawi na. Pero ito na, Desolator niya. Yeah. Tingnan natin ang galaw. Sa bandang uli, parang even game pa tayo ulit, ano? Oo. Pero eto na. Gagalaw na nga to si Ami para malagyan din ng Deso stack. Sa kaya sila pupunta dito, anong plano? Wala pa naman silang epicenter. So, Aurora ngayon yung medyo aggressive, no? Taas din pala ng HP ni WS, eh, no? Power Treads plus Bracer. Kapla medyo Tanky. tanky nga siya. He's going for Blink Dagger next. So, tier 1 tower, pressure lang dito by Venomancer, Batrider, nakapagtanim na rin ng Obs. And finally, makakasagot na rin sila pagdating sa objective. Playing around sila dun sa tatlo sa top lane, na Veno pa yata. Nahanap Or na the yan, Oso Bear yung target. Si Lone Druid. And tier 1 tower, libre lang for the Venomancer. Nightfall, wala eh, hirap pitasin nito. Ganyan lang yun, nakatago lang sa puno. Yung Pero amo. na-expect na nila, Epicenter kinasa na. They know. Ay, nakapag-ulti. And hindi yata din tumama yung stun. But still, capable naman sila to shut down Nightfall habang busy sa bottom lane yung mga kalawak for Aurora. Meanwhile, there's a counterplay. Lasso is used onto Sand King. Trade won't happen unless Mikoto masigurado niya rito ma-shutdown din si Nothing to Say. Meanwhile, the TP out. He'll make it out. 2 for 1. Blind AP lang, no? Na-break kasi smoke na, alam na natin sa may taas na area. Yeah. So, na-burst on si Lone Druid. Namatay din yung Veno sa may bottom lane. Namatay ata siya sa Weaver. Sinukat nila yung pinaka-reach lang nung nung Super dito lang to. May trade na nangyari, pero may mecha yung Hoodwink eh. Yeah. So, tumagal-tagal pa yung Sand King doon. Rolling Thunder, X-Nova. Easy kill na ba to with the Diffusal? I think so. Dito Since pa yung Lone Nightfall Druid. is here, there's the root. Roy, Squashbuckle. dagger na rin ata itong si si Pangolier. Hmm. Pa-Emjo para kay Nightfall into an Aghanims nga. Batrider may dagger na rin. Kita natin sa may top lane. Yung trade nila kay Sand King. So at least gumanda yung game natin. Papunta Oo. na sa one-sided kanina, pabor for Extreme, pero nakasagot dito yung Aurora. Nag-stabilize din yung Aurora, no? Quality kills kasi yung 6 na kills na nagawa nila na yun. More on-core majority dyan eh. Yung itong sa XC, mga support eh, no? Mga Venomancer. Pucho-pucho bottom? lang. Kaso eto na. Yung potential kill onto Mira. Unahin nila yung Bear na root na nga dito with a Pit of Malice. I mean, sumpit na, no? Coming from the Hoodwink. But now, Sand King will Patay die. na naman Nothing si to Sand King, say. And Kaori naman, pipitasin dito sa likuran. May timelapse pa naman available. And there it is. Para kay Mr. Ami. 2 for 1 tayo. Pero di pa tapos WS. They don't have detection. Aware dito yung Weaver dahil meron siyang sentry ward sa gilid. So, hindi naman na maghahabol yung side ng Aurora. Huli na naman si Sand King kasi siya yung mag-i-initiate eh. Kada go niya, hindi na siya nakaka-out. Malas lang, naiiwan siya sa network dito. Nakakuha naman sila ng 2 kills kasi support lang para sa kanya. Yung kapalit na naman. And bottom lane, may nahuli pa. It's gonna be Hoodwink. Easy find na to, no? May streak yun, I think. Yeah, meron nga. 4 streak for FY. Nag-dominating siya kanina eh. So, very stable lang sa 2K lead muna, no? At the moment. Hindi pa napatay yung bear. Nasalo niya yung yung sharpshooter ng bear. Kaya medyo tumagal pa yung buhay ni Batrider. What's that? Oh. Point buboy. Ano yun? Nahulog lang. Nalala ko sino guys yung player? Is it Aghanims. Aghanims? Wala. Oh, Si ano yun? Sa Liquid, si Ace. Si Ace is. Largo. Tilaglag yung Aghanims. Ang tagal damputin. Yung talo. Tapos dinagirap, pinulo, tapos pinatay siya, ano? Bet boom ata kalaban nila ng security. Tapos binasag agad-agad after, no? Yung item. Basagin mo talaga yan. Alangan, ibalik mo yun. Yeah. Pero at least yung point booster, hindi pa ganun kasakit, no? 1 ano lang. 1-2 lang. 1-2. Kesa sa 4-2. Tapos ang tagal niya pa tinis yun. Yung Aghanims Bago na yun. sila nag-GG, no? Oo ba? Lumaban pa rin. Bumili pa ng bagong Aghanims. Pero look at this, coach. Agree ka ba rito? 62% based sa Dota Plus win probability for Extreme. Malakas naman kasi pag sila yung nauna. Kaya nilang i-burst down kahit sinong target. Ang problema lang dito pag nirap na sila ng bear, no?
Pero may sagot naman siguro sila with the Underlord ultimate. Ganun sa Ember eh. Pa-farm na lang yung amo sa jungle, tapos yung Bear na lang gagalaw-galaw sa mapa, sasama sa kampe. Or pwedeng kumunik yung amo sa mga kampe. Kasi level 15 talent na ito, only return na yung Bear eh. Wala nang cooldown, di ba? May 60 seconds cooldown kasi yun ata. Yan yung, or 30. yan yung annoying sa Lone Druid once mabili niya na yung Aghanims, no? Kumbaga kayo, kung magko-commit talaga, more on sa bear na lang. Para yung second bear, medyo costly ka na, cautious ka na dun eh. Oo. Na hindi dapat mamamatay eh. Oh, pero kita nila, WS. Kaso lang di nahuli ng bilis. Pit of Malice. Is that a ultimate? Yeah. Aghanims yun. Ginamit nila yung Fiend's Gate ng Underlord doon just to catch tong hero ng Aurora, pero ang bilis na pag-blink out. Hindi nila inantay eh, no? Tumama yun. Nagpakita kasi F-White. Pretty chill lang naman. Nag-aabang ng pwedeng magde-defend dito yung side ng Aurora, pero walang ni isang hero, no? After nung fail attempt nila na yun, hindi sila doon nag-play around, but here comes the epicenter, followed by the bushwhack. After nung impale, nothing to say, that will cost them Roshan, I think. Roshan na agad. Ang bilis ng galaw nila, no? Pinaping na yung Roshan. Ito naman kabila Tormentor. Kaya ba? Medyo, pero Kaori might die. Aray ko. Isa pa yata, Mira. Buti din na umabot si Mira dito. So at least may consolation prize yung Aurora, Pero even kay- though namatay Ember, no? Pero kay Batrider napunta, no? Medyo malungkot. Pang Tore lang. So Graves completed, at least with a shard, kapalit dito ng Aegis. Pero yung advantage, Ame dito, no? Pasok pa sa Desolator niya yung kanino. Mabot naman siya, I think. Hindi yung sa mid. Hindi yata siya nakapalo. Yeah, 6 pa din yung kanyang Deso. So, Lincoln Spear, para talagang sure ball lang, no? Coach Baby. Iwas na sa laso, no? Yep. Pero ang Enchantress natin going for the Aghanims, di ba? Double charges yung kanyang second skill tapos root sa target. Tapos normaling ka pa ng ng mga creeps na katabi mo. So, Aghanims Little completed for Nightfall. Malaya na siya dito. Farm siya sa neutral nga, like you said, Coach Baby, then pwede mag-push ng lane, sama sa teamfight yung Oo. Bear. And 1k away for Ame, meron na din siya ditong Lincoln Spear. Lapit-lapit na, Lone Druid. Asan na siya? Doon na siya. Titambay na siya dito sa may right side ng jungle. Limber, ayun na. Papunta sa may top. Kabila, parang kabilaan. parang Morphling before. Old school tawag dito, replicate. Batrider, free kill lang. Deso. Ayan ang Deso. Yun yung maganda naman. Basta involve si Ame dito, may stakan yung kanyang Desolator. After this, Lincoln Spear, should he go for Hurricane Pike para dun sa Osaberla mamaya? Daedalus na ata. Daedalus na lang muna. Damage na to. Burst lang. Burst lang nila yung bear, diba? Saglit lang din yun Simple lang. Kahit Burrow Strike, pwede ka na. So mid lane na force reroll dito. Pago, may shard na rin naman siya. Para dun sa Pit of Malice. Shard, tapos into gulong. Tapos yung naka-under ba kayo rito? Yup, pina-under 40 to kaya kay Derek, no? Dapat 5 hash lang. Si Derek mainit eh. Ginawang isang kambing agad. Diba? Sinimula ng araw with 1 kambing. Roll natin yan. So mga tier 2s dito, yung potential game plan, no? Should you fight if you're Aurora or respect mo muna Aegis muna? Sa ngayon, hindi yata muna. Pwede kang lumaban kung nakapwesto ka, pero ito, bigay na ata itong top lane. Ayaw ata, wala talaga silang plano lumaban ngayon. Take na lang kung ano pwede, take ng tier 1 mid lane, gano'n. Cut ng mga creeps kung pwede. Pero itong top lane, barag na to. At least makakaganti naman sila sa middle lane, pero problema lang, may defense ang paparating. Nightfall, there's a Pit of Malice. Potential first life to ng Oso Bear, and walang kahirap-hirap yan para sa side ng Extreme since they have a lot of disable to deal with the Bear. Plus 285, and eto pa, Yeah. free kill pa. Trips yan para kay Ame, si Veno, no? So Kaori will die. That's a mega kill streak for Ame. Pero na-push naman dito ni Mikoto yung top dahil nga nagsi-alisan tong XG. Uy! Kung may isa pang disable na follow-up, mamamatay Oo. dito si Mikoto, garantisado. Kahit Barrow strike lang, no? Direct namatay yung TV natin dito Nabunot na ni Paella, tapakan ni Paella. Paella na naman. Paella. Ha? Nalobat? TV? Nalolobat? Hindi na charge.
4K lead at the moment, 25 minutes. Specs, parang ang bilis lang din ng Aegis, no? Mid lane na naman, hindi tumama. Long and Mikoto will punish FY. Here comes the Oso Bear. Alam na nila yan, pero there's the Lalaban sustain. sila, ha? Lalaban nga sila dito. Trade lang naman tayo. Support for a support. Pero I think this is the second pair. So on cooldown pa yung una. Hindi pwedeng mamatay yung Oso dito ni Nightfall. Yun na nga, pinocus na nila. Yun lang. Walang magde-defend sa kanila later on. And mabilis lang ulit. Again, ito. Para sa side ng Extreme Gaming. Ganda, no? Naiwan yung bear. 10 seconds naman bago bumalik. Pwede na. So yung amo na lang na nakatatlong divine dito yung alive. Pero look at this. Aghanims completed for Ench. Yama, no? Yan na yung little friends natin. Tier 2 tower naman ang kanilang papaluin dito. Stun. Hindi nga lang umabot with a bit of malice. They want to catch Mikoto. Pero ma-convert nila into a tier 2 tower again. So last remaining nila na outer tower dito is bottom na lang, ano? So, Aegis, mag-expire na in 40 seconds. Anong next galaw ng XG dito? Napil lang siguro nila yung bear, no? Pag may ulti Underlord, kaya eh. Lambot pa eh. Tsaka more on parang magpe-play around na sila sa isa't isa dito, no? Extreme. Mas-ear lang si ating coach BYB Saledgi. Meanwhile, Mikoto naman up na yung kanyang Bloodstone. Parang papunta yata muna sa Ratdota si Nightfall dito, no? Pero pwede sila lumaban guys later on, since Aegis will expire. Next item ng Oso Bear will be Silver Edge. Please, good answer dun sa Ench later on. Mobility din ng Bear and also escape Envy. Medyo costly. Lalo na magkaka-geman tayo mamaya, no? Sulit na yung gem din for Extreme, ganun din for Aurora since may Weaver, tas Envy na Bear tayo later on. It's going for Ags next. And finally, mapupush din nila to. And what a good lasso setting it up, but the Fiend's Gate is there, locking them down. Maiwan nga lang XXS, bigla siyang pinabayaan dito nung Sun King. Gusto lang naman mag-push ni Mikoto. There's the Pit of Malice, second used by XXS, and now Enshazir with the impetus, tag out for WS, tag in for Nothing to Say with the Borrow Strike, same time. Pero walang mamamatay sa magkabilang panig, though na-push naman nila at least yung tier 1 tower dito, no? Aurora. Palit TV, ganun. Game. Pero hinahabol pa rin talaga nila dito si Mira. Nagkakos na to ng little bit time for Extreme Gaming. Tamang cut lang sila ng creeps, no? Yes. Prolong the game lang ang plano dito ng Aurora. Ako, dadaliin yung ano mo, under mo. Hindi, malabo. Walang kakaba-kaba yan. Pero delikado na nga, no? Biglang, biglang Chumainis gameplay na naman sila bigla, no? Talagang nilalaro lang na malupit talaga ng Aurora. Ano sila, minamapahan sila. Hirap din kasi talaga. May Batrider ka dito sa Oso Bear, naman gaganyan-ganyan lang, oh. May need mag-react talaga, eh. So, top lane. Binabarag lang ng Bear, easy. Ibalot mo na yung TV na si Ramon, benta natin. Sangla. Saan la? Lobat nga eh. Mid lane. It's the Rolling Thunder, BKB. WS. Surprising Nothing to Say. Na-force out yung BKB. I think that's his first usage. Meanwhile, Ench, X-Nova nagpapabait. May kaaganapan sa top lane. Ito na naman yung annoying split push ng Oso Bear. Gusto bully ni Ame. Capable naman siya dyan with the Sukuchi. May ulti pa yung Underlord. Yeah, and sobrang laking armor na rin. Kaso na-fear siya doon, no? Kaso middle pero lane, Ench goes down. There's some pit come from FY with a good bushwhack. Pit of Malice, Fiend's Gate. And total lockdown dito onto WS. And now, Bangulier, hinahabol, na-shutdown naman na nila. And Ember Spirit will be the next one to fall. Debated sila ni X-Nova. Na-setup sila ng EP. Kala nila free kill lang kay Chantress. And yun, nadali sila ng EP. Yung ulti ni Under, hindi niya ginamit dun sa Bear. Yep. Pwede nilang patayin yun eh, no? Instead, dito niya ginamit sa may mid lane. Tapos, sumama din si Weaver. And Nakasunod din agad. Makakaptulak pa nga sila dito sa middle lane. Decent damage yung magagawa nila. This could be Barak ata ito, walang 40. Yeah. Kuha tong racks. Guaranteed barrack since they have 40 seconds window without Ember and 30 naman para sa Pangolier. Oo.
After nito, mag-up na yung Roshan. Pwede lang din sila mag-Tormentor. Daedalus na nga itong Weaver. Solid pa, 50 seconds lang. Pero thankfully for Aurora, aabot naman silang 5 if they want to contest. Silver Edge para dito sa Lone Druid. Buo na rin. Sobrang crucial nun, coach. Ang gandang game changer nun, ano? Especially for Extreme Gaming. Nabit lang sila ng Enchantress, no? Kahit walang BKB sa Sun Kingdom, pasok na pasok yung Epicenter. Na-chase down lang din nila yung Ember. Tingnan natin kung sapat na ba itong item ng Bear. With the Silver Edge. Parang pag naglimahan, ang hirap eh, no? Wala pa rin damage. May Greaves, may heal yung Enchantress, may Glimmer din. Nag-start yung game natin na mabilis yung mga pick-off, pero overall 30 minutes tayo dito, no? Total of 30 kills. They have Gem of True Sight na invested by X-Nova. And yung Roshan yung pag-aagawan. Tingnan natin, mamatay ba yung Enchantress dyan? Ni-scout siya ng Bear. Here Gulo. comes the Rolling Thunder. Quick Si pick-up. Enchantress Gusto na nilang naman, gawin ha? sa Enchantress. Pero ang ganda nung catch kay Mikoto. Hindi na siya makakapag-react. And he doesn't have buyback now. The Oso Bear will die. Kasama etong si Mikoto, maihimlay nila and mag-chase down pa nga mga kaibigan dito yung side ng Extreme. Gusto pang manghambol ni Ame. If they want to make sure, pwede nilang kunin yung Aegis. Hindi nga lang aabot yata X-Nova. Gusto niya, nothing to say. Gusto niya sulitin dito yung amplify damage. Pangalawang beses na yun, ha? Nabait na naman sila ng Enchantress. Nakita ata nila may gem. Pwede natin i-go. May Silver Edge naman sila, so na-break nila. Pero nakalayo na eh. Nakalapit na sa ampi yung Enchantress eh. Napanish tuloy. Eto kanilang Ember. Nakuhanan pa sila ng Aegis dito. As for Aurora, yung consolation prize nila dun is yung Gem of True Sight na lang, no? Oo. Nakuha nila. So this is gonna be a free Aegis with a banner para sa Extreme. Perfect item para makapag-secure ng high ground once again. Going for the specialist array. Etong si Weaver. Tormentor. Kunin lang dito ulit ng Aurora. Puminoy kasi si Mikoto dun, no? Tsaka ang bilis lagi nung reaction dito ni XXS na auto pit of malice lockdown talaga. That's an easy Tormentor. Kauri, anong short dito ni Kauri, coach? Yung kay pag dinispel mo yung first skill, may stun ka ng 4 seconds, diba? So pag nag-BKB ka, may stun ka, Lotus Orb. Pero when it comes to hero damage, doon lumalamang si Ame. Last it wise, Nightfall yun lamang dyan sa category. Pero still 4k lead, doable pa rin naman for Aurora. Kailangan lang nila makuha talaga yung magandang pick-off, no? Dapat yan sila mauna talaga. Isang teamfight lang. Kaso mostly kasi, neto, di ba magaganda yung kill sila, puro core. Itong mga huli, puro support na lang yung nahuhuli nila di ba? Ito at least may BKB naman na yung Batrider. Silver Edge completed. Going for BKB na rin yung Oso Bear. Yun yung kailangan ng Oso na lang talaga dito. Yun yung kulang missing piece, no? Set up, mid. Yup, Underlord. Sumasabit yung Bear. Ganda nung catch, pero ayaw nilang kulitin pa itong Underlord. And first life to ng Oso Bear ulit. So madaling pick-off lang na naman yan para sa Extreme. Ganda sana kung may kasama. Kaso wala eh. Nilaso lang. Yung Bear hindi rin makalapit dahil merong pit of malice. And he's going for solid upgrade, no? Gleipnir. So multiple na yung pwede niyang ma-disable later on. Lalo na kung mahuhuli ka sa pit. Ganim sa... Shiva naman, for natin to say dito. May AO rin yan, di ba? So maganda-ganda para sa kanya. Kita mo naman, yung network lead talaga dito. Hindi umaangat. Parang ang pinaka mataas na 4K, no? Lalo kasi pag nagsasama-sama itong XG, di ba? Tapos itong Aurora naman, pina-farm lang nila yung buong mapa. So kahit pa paano, nasusulit pa rin nila. And they want to force some team fight. Aegis advantage. Remember, they have Binaner. banner. Ginamit nila dito sa tier 2. Binaner kasi nakat yung creep wave nila eh. That's why, para makapag-push na lang sila dito. Pinotektahan nila to kasi wala nang 40. Ginamit yung 40. Yeah, so big brain natry play. nila And mapaforce nila mag-TP dito yung side ng Aurora. Nakarete yung Remnant sa gitna. Pero di-discard lang naman ni Ame with the proper positioning. Rolling Thunder gusto nang ikasa dito ni WS. Fasten your seatbelt. Team fight will happen. Here comes the Pit of Malice counter after nung lasso play, and there's the impetus and Epicenter coming in. Yannick sa tagig for nothing to say. Babawi also bear with his BKB. Sa paling namamatay, nothing to say. Pwede siya ma-shutdown doon. Meanwhile, first life ng Weaver. Paano lalaban yung Extreme Gaming dito? Mukhang binabarao na sila at the moment ng Aurora. Even Hoodwink dito,
shutdown ni Mikoto, but there's the Ghost Scepter. Hinahanap siya ni Nightfall. Hindi niya makita at the moment, pero naku po. Delikado sila dito. Na-swashbuckle pa sa gilid. Comes from Pangolier, 2 for 2 at the moment, pero buyback committed. And now, since walang Mikoto, force nila yung buyback and they might secure another barracks dito, Coach BYB. May buyback yung Ember. Tingnan natin kung lalaban sila. Isang bear na lang meron yung Lone Druid. Patay pa ata dito yung Venomancer. Yep. Thankfully, he also has buyback, pero how will you fight? You don't have BKB anymore, and yung first also ata na-take down na din. Yung initiation kasi nila, yung Batrider, kanina yung pumasok, cooldown pa ata yung BKB niya. Nag-BKB siya nung pagkawala ata nung laso. So, nasa-etapan lang sila ng epicenter. Tapos naghabol, diba? Pinilit na nahabulin yung Sand King. Full duration ng BKB ng bear yun, yung paghabol ng Sand King. Even sa Hoodwink, na-delay din sila. Oo. So that's a tier 3 again gone. Ayaw nila pa mega creeps dito. Nag-buyback, But a good dalawa. catch, Mikoto. Will he die? Ember Spirit papasok. Uy! Naroot! Puminoy mga kaibigan. Ano yun? Buo, ang loob, siraan, tuktok. Ay, What naku, the hell just pinosan. happened? Pinosan pa siya dito. Ang tapang mo naman, Kuis. Parang Civil War. Direct, pasok mo sa ano? Pasok mo sa Extreme. Discord, pasok mo. Wala siyang BKB. Kanina pa siya narurut. Nali-little friends na nga siya. Na-Atos. Pit of Malice. Trumastok na, sorry, G. Direct, dapat pag ganun, pasok mo sa Discord ng ano, Extreme. Ang daming control kay Mikoto. Hindi siya nag-BKB. Nag-Bloodstone siya, no? And he's gonna die, pero thankfully boy pa, but the Dieback. Lason is there with a bit of Malice Firestorm coming in. Dieback yun for the Ember Spirit, and now, also Bear dito. Protected pa naman XXS na kanyang BKB, pero bailout lang. Looks like they want a reset. Extreme Gaming, and now, Walang bear to, ba't wala pinatay na nila? silang bear. Once ma-shutdown nila dito yung alaga ng Lone Druid, kailangan nila i-force step yan, but here comes the Burrow Strike on 2-2, and that should do it mga kaibigan. Looks like game number 1 belongs to Extreme. GG ata. Ganda. Ganda ng ano mo dun, ah. Sukat na sukat ko ha. Sabi ko sa'yo, coach, sukat na sukat ko yan. And that's it GG na. mga kaibigan. GG is called. Extreme takes down Aurora sa ating game number 1. What a performance, no? Parang talaga yun na hinihintay dito ng Extreme. Yes, nakakasabay kayo sa farm, pero pagdating na sa 5v5, yung advantage talaga nasa Extreme. Ang hirap manggain, no? Hindi mo alam kung sinong gusto mong targetin, eh. Yung Sand King, napasok na yung AP niya, tinarget nila bandang huli. 3 core pa nga yung humabol doon, eh. Full duration BKB ng Bear. Pumasok yung Pango, pumasok si Ember. Pero si Ember, ano siya, no BKB, so ang dali niyang i-punish. Little friends na nga siya, na-Atos, na-shoot sa Pit of Malice. Tsaka si X-Nova doon. Sa ng buhay, no, papabait lang siya. Oo. Natitempt sa kanya mostly lagi yung Dalawang Aurora. beses na nabait yung isa sa mid, 3 namatay. Napag-Roshan. Ay, dun sa may top din, di ba? So, maganda laruan dito ng Extreme. Yung 4 na heroes nga nila yung first 4 picks, gusto mo na eh. Yung last week mo daw kahit ano na lang eh, diba? Ano na lang, shot call na lang ni Ami kung ano yung trip niyang gamitin. No? Tsaka nag-start din talaga, sobrang solid nung ano nila, nung laning phase, especially doon sa may top. No? Namaga nilang na-delay din yung burn. Like you've said, kung napag-diffuse yun, saka lang siya magta-transition sa Maelstrom para na din yung mga potential kill. Pero, skip na ng Diffusal, diba? Nag-farm na lang siya. Nadalawahan eh, diba? Tapos walang TP, 60 seconds cooldown ng Bear. Yung bottom naman si Weaver, stable lang versus Bat and Pango. Tapos na-take pa nila yung bottom tower early. So, ang ganda ng mapa ng Extreme doon. Sino ba direct ang ating player of the game? Show mo na yan. Siyempre, none other than Ami, no? Sa best lang to namatay. Kung i-add mo yung ages, siguro 2, no? Siyempre, 11 kills siya dyan with 4 assists sa kanyang last pick. Sobrang solid Weaver game, and siya ang ating player of the game. What are the adjustment, Coach Baby, ng Aurora dito na pwede lang gawin sa Aurora, game number 2? siguro babaguhin lang nila yung draft nila dito. Kanina parang medyo malabo-labo. Lumabas yung Lone Druid, gusto ko yun, pero ang gulo din eh, no? Gawa siguro nung Batrider Pango, no? Parang wala, dito na natin to. Tsaka yung dalawang support nila, Venomancer and Batrider, medyo wala ding ano, unless magka-dagger pa si Bat, doon lang kayo makaka-go, di ba? So, ano lang siguro, ma-adjust lang siguro nila yung draft nila dito. Tingnan natin sa game number 2. So, speaking of game number 2, makabawi kaya yung Aurora or iisiyan na sila dito with a 2-0 start para sa ating Swiss format para sa Extreme Gaming. Tutok lang mga sir, siyempre sa ating official Filipino coverage. This is PGL Wallachia Season 8 na tayo. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise. Dagger out. Peace. Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time.